Bayan, bayan, bayan ko, di pa tapos ang laban mo. Nakarinig ka na rin ba ng chants tulad nito? Ang filing ng candidacy para sa darating na eleksyon ay ginanap nitong mga nagdaang araw. Maraming bagong mukha, pati na rin mga kilalang pangalan ang nagdeklara ng kanilang pagtakbo para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Tulad nga ng mga napapanood natin sa internet ngayon, maraming kandidato mula sa iba't ibang parte ng bansa ang nagtungo sa mga opisina ng COMELEC para mag-file ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Mula sa posisyong pang-nasyonal, pang-provincial o pang-lungsod, lahat ay naghahanda para sa nalalapit na halalan. Pero bakit nga ba mahalaga tong kaganapang ito? What does it mean for us? And paano natin malalaman kung sino talaga yung boboto natin? Halimbawa, isipin natin ang mga issue tulad ng paulit-ulit na pagbaha na nararanasan sa iba't ibang lugar ng bansa. Tanungin natin ang mga kandidato, ano ang kanilang mga konkretong plano para sa mga simpleng problema na hindi pa rin nasosolusyonan. With questions like these, we get to see kung sino talaga ang tunay na may plano at pusong handang maglingkod. Ang hanapin sana nating mga plataforma ay yung mga actionable, hindi yung pangako lang. Kung walang korektong solusyon ang kandidato sa mga pangunahing problema ng komunidad, how will they be effective leaders? Those who cannot remember their past are condemned to keep it. A candidate's history holds the key to their future leadership. Their past actions show their integrity and commitment to keeping promises. I am committed to stop drugs before I go out. Halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. When evaluating a candidate, ask yourself, how do they face challenges? Are they actually dedicated to their community? Do they uphold their values? A candidate's leadership starts at home, not the public office. If they can't lead their families, how can they lead a community or a country? A true test of leadership is what they do when no one's watching. Sa pamamagitan ng pag-file ng COC ng isang kandidato, this is supposed to be the way na kanilang simulang ipakita na sila ay handang maglingkod para sa komunidad. Ang filing ng candidacy ay higit pa sa simpleng formality. This is meant to be a commitment to serve. Sabi nga sa Proverbs 29 verse 2, when the righteous increase, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Ang tamang leader ay hindi lang nagdadala ng kaunlaran, but they also ensure the presence of joy and peace in a community. Tandaan, ang kanilang desisyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi pati na rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang filing period ay isang mahalagang parte patungong eleksyon. This is important not only for the candidates, kundi para din sa ating bilang mga botante. It is through this that we are made aware of the people na nais maging parte ng gobyernong naglilid ng ating bansa. Ngayon na nakalipas na ang filing, di lang dapat tayo makinig. Tungkulin natin na maging informed at aktibo sa darating na halalan. Let's take the time to be aware of issues, kilalanin natin ang mga kandidato, at higit sa lahat, may we seek His counsel in our decisions. And most importantly, let's pray for our candidates. Voting isn't just a responsibility, but a privilege. So let's make sure to choose God-fearing leaders who genuinely care and wants to bring real change to our community. Now that filing for candidacy is over, as voters, the responsibility lies on our hands. Let's be intentional by knowing our candidates, being wise and watchful of their intent for our community. Every vote counts. Sama-sama tayong pumili ng leader na magdadala ng kaunlaran, kapayapaan, at pagbabago sa lungsod ng Malolos. Kaya tara, tandaan, ang tamang desisyon ngayon ay magdadala ng magandang kinabukasan.